Alam mo ba na sa dami ng halamang gamot na kinikilala sa Pilipinas, isa ang sambong sa pinakapopular at madalas gamitin sa paggagamot. Ang sambong ay isang halamang gamot na matagal nang ginagamit ng mga ninuno natin para sa iba't ibang uri ng karamdaman, mula sa simpleng ubo hanggang sa mga kondisyon sa bato. Pero ano nga ba ang laman ng sambong na nagbibigay ng benepisyo sa katawan? Ligtas ba itong gamitin araw-araw? At totoo nga ba na makakatulong ito sa may kidney problems? Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa channel na ito, layunin kong magbahagi ng mga impormasyong medikal at pangkalusugan na madaling maintindihan ng bawat Pilipino. Kaya kung interesado kang matuto tungkol sa sambong, kung paano ito makakatulong sa kalusugan mo, mga paraan ng paghahanda at mga paalala bago ito inumin, panoorin mo to hanggang dulo. Ang sambong o Blumea balsamifera ay isang uri ng halamang gamot na karaniwang tumutubo sa mga kabundukan at bakanting lote sa Pilipinas. Mayroon itong malalapad na dahon na medyo mabalahibo at kapag piniga o dinikdik, may distinct na amoy na parang menthol at camphor. Dahil dito, ginagamit na rin ito bilang sangkap sa ilang liniment at herbal oil. Pero ang tanong, ano ba ang mga aktibong kemikal na taglay ng sambong na dahilan kung bakit epektibong halamang gamot ito? Ilan sa mga pangunahing compound nito ay ang camphor, borneol at limonene, mga natural na sangkap na may antibacterial, anti-inflammatory at diuretic na effect. Ibig sabihin, tumutulong ang sambong na labanan ang impeksyon, bawasan ang pamamaga, at itaguyod ang pag-ihi para mailabas ang sobrang tubig o asin sa katawan. Bukod pa rito, may taglay din itong flavonoids at essential oils na maaaring makatulong sa pag-relax ng muscles, pagpapababa ng lagnat, at maging sa paghinga sa panahon ng sipon at hika. Sa madaling salita, hindi lang basta damo ang sambong. Isa itong natural na gamot na may makapangyarihang sangkap na sinusuportahan na rin ng ilang pag-aaral dito sa Pilipinas. Maraming benepisyo ang sambong, kaya ito ang isa sa mga pinakasikat na halamang gamot sa Pilipinas na aprobado rin ng DOH. Isa sa pinakakilalang gamit nito ay bilang natural na diuretic. Ibig sabihin, tumutulong ito na magpalakas ng pag-ihi na mainam para sa mga taong may urinary tract infection, hypertension o yung may mga bato sa bato o kidney stones. Sa pamamagitan ng pag-ihi, natutulungan ng sambong na mailabas ang mga sobrang asin, tubig at kahit maliliit na bato sa ating kidney. Pangalawa, may taglay din itong anti-inflammatory at analgesic property. Kaya may mga gumagamit ng pinakuluang dahon ng sambong para maibsan ang pananakit ng katawan, gaya ng rayuma, sakit sa kasukasuan, at maging menstrual cramps. Pwede itong gawing pangtapal o inumin, depende sa kailangan. Pangatlo, dahil may natural na antibacterial at antifungal compounds ang sambong, ginagamit din ito sa mga minor wounds o sugat at minsan ay bilang pangmumog para sa may sore throat at singaw. At para sa may sipon, ubo at hika, dahil sa menthol-like properties ng sambong, nakakatulong itong paluwagin ang paghinga, para bang natural na vapor rub sa loob ng katawan kapag ininom ng pinakuluang dahon. Kaya kung iisipin, mula ulo hanggang paa, maraming maitutulong ang sambong sa kalusugan. Basta tama ang paggamit at may sapat na kaalaman. Maraming paraan para magamit ang sambong, depende sa kung anong kondisyon ang gusto mong lunasan. Pero ang pinakakaraniwan ay yung simpleng pagpapakulo ng dahon para gawing tsaa.
Ang ginagawa dito, kumukuha ng mga 5 hanggang 6 na piraso ng dahon ng sambong, pwedeng sariwa o pinatuyo. Tapos, hinuhugasan muna ng mabuti, pagkatapos ilalaga ito sa 2 baso ng tubig at pakukuluan hanggang matira na lang ang kalahati. Pag nakuha mo na yung concentrate, salain lang, palamigin ng kaunti at pwede na itong inumin. Karaniwan, iniinom ito 1 hanggang 3 beses sa isang araw, depende sa pangangailangan at payo ng health professional. Meron ding mga gumagamit ng sambong bilang pantapal, lalo na kung masakit ang kasukasuan o may rayuma. Ang ginagawa, dinidikdik lang ang dahon hanggang lumabas ang katas, tapos ibinabalot sa malinis na tela at itinatapal sa apektadong bahagi ng katawan. Pwede rin itong gamitin na pangmumog kung may sore throat at singaw. Kailangan lang palamigin yung pinakuluang tubig ng sambong, tapos iyon ang gagamiting mouth rinse. Madali lang, di ba? At mura pa. Ngayon, kung ayaw mo nang magpakulo o gusto mo ng convenient na option, may mga available na sambong tea bags, capsules at tablets sa mga butika. Pero paalala ko lang, siguraduhing FDA approved ang produktong bibilhin mo. At basahin ang instruction sa label para sa tamang dosage. Bagamat maraming benepisyo ang sambong, mahalagang tandaan na hindi ito nangangahulugang ligtas gamitin ng lahat sa lahat ng pagkakataon. Una sa lahat, dahil may diuretic effect ang sambong o nagpapaihi ito, hindi recommended para sa mga taong may dehydration, mababang blood pressure at yung may problema sa electrolyte balance. Kapag sobra ang pag-ihi, maaaring bumaba ang sodium at potassium sa katawan na pwedeng magdulot ng panghihina, pagkahilo at palpitation. Pangalawa, hindi rin ito inirerekomenda para sa mga buntis at mga nagpapasusong ina dahil kulang pa ang sapat na pag-aaral kung ligtas ito para sa kanila at sa mga sanggol. Mas mabuti pa rin kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng anumang halamang gamot kung ikaw ay buntis at nagpapadede. Pangatlo, posible ring magkaroon ng allergic reaction sa sambong, lalo na kung may history ka ng allergy sa mga halamang gamot. Kaya kung sakaling makaranas ka ng pangangati, pamamantal o hirap sa paghinga matapos uminom ng sambong o gumamit nito sa balat, itigil agad ang paggamit at magpatingin sa doktor. Isa pang mahalagang paalala, hindi dapat gamitin ang sambong bilang kapalit ng mga gamot na nireseta ng inyong doktor, lalo na kung may seryosong karamdaman tulad ng kidney disease at high blood pressure. Oo, makakatulong ito bilang adjunct therapy o karagdagang suporta, pero hindi ito dapat gawing pangunahing lunas kung walang gabay ng health professional. At kung iniinom mo ito ng sunod-sunod na araw, mainam na may pahinga o interval sa paggamit. Halimbawa, inom ng 5 hanggang 7 araw, tapos tigil ng ilang araw para maiwasan ang potential side effects sa kidney at electrolyte levels. Kaya sa paggamit ng sambong, tulad ng anumang halamang gamot, mahalaga ang tamang kaalaman at disiplina. Pero sa kabila ng mga paalalang yan, hindi na rin natin maikakaila na may malawak ng potensyal ang sambong sa larangan ng kalusugan. Sa katunayan, isa ito sa unang 10 halamang gamot na kinilala at inaprubahan ng Department of Health bilang ligtas at epektibong gamitin ng publiko. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit patuloy itong pinag-aaralan. May mga bagong research na tumitingin sa posibilidad na may antioxidant at anti-cancer properties din ang sambong. May mga ilang pag-aaral na nagpapakita ang mga natural compounds nito na pwedeng makatulong sa pagprotekta ng cells laban sa damage. At may potential role din ito sa pagsuporta sa diabetes management at liver health. Bagamat kailangan pa ng mas malalim at mas malawak na ebidensya para makumpirma ito. At interesting ding malaman na sa ibang bansa gaya ng Thailand at China, ginagamit ang sambong hindi lang bilang inumin, kundi pati na rin bilang herbal steam.
Ginagamit nila ito para sa may mga ubo, sipon at baradong ilong. Dahil naniniwala sila na ang aroma o singaw mula sa dahon ng sambong ay nakakatulong na magpaginhawa sa paghinga at makapagparelax ng katawan. Sa madaling salita, habang may mga paalala sa paggamit ng sambong, maraming unique na katangian at posibleng benepisyo ang natuklasan sa ngayon. At bilang mga Pilipino, malaking bagay na kilalanin natin ang sariling halamang gamot na hindi lang bahagi ng ating kultura, kundi may mahalaga ring papel sa holistic na pangangalaga sa kalusugan. Sa kabuuan, ang sambong ay isang halamang gamot na may mahabang kasaysayan at malawak na gamit sa kalusugan. Pero tulad ng anumang uri ng gamutan, kailangan pa rin itong gamitin ng may sapat na kaalaman at gabay. Hindi porket natural ay pwede nang abusuhin. Mas mabuting maging maingat at kung may alinlangan, kumonsulta palagi sa health professional. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan na i-like, i-share sa mga kakilala mong interesado sa herbal medicine, at mag-subscribe para sa mas marami pang health topics gaya nito. Ako si Renz Marion, isang licensed nurse at pharmacist, at lagi kong paalala, huwag basta inom, dapat alam ang gamit. Ingat kayo at kita-kits sa susunod na video.